dahil inaksyonan po natin agad ang ating plano, ay ito na po yung result. Good day mga kasabwat. Ngayon po ay March 29, 2024, Monday, 7:12 ng umaga. Katatapos po natin gawin ang mga dapat na gawin dito sa ating backyard garden. At nais ko pong i-share sa inyo ang mahalaga nating mga advice na dapat tandaan ng bagong backyard gardener o yung mga nagba-backyard gardener mula sa atin pong karanasan. At ang iniisip ko nga, kung noon pa sana ako nakapanood ng ganitong video, ay mas maganda pa ngayon ang bakuran natin dahil mayroon tayong pinag-iisipan bago tayo gagawa. Kaya mabuti na mapakinggan mo ang mga payong ito habang ikaw ay naggagarden o maggagarden pa lamang, sapagkat kung ito'y napanood ko na noon pa, sigurado mas maganda na ngayon ang ating kalagayan sa ating backyard garden. Ganun pa man, ay nais kong mag-share ng mahalagang mga advice para sa backyard gardener. Number 1, know your purpose. Dapat sa lahat ng ating ginagawa, lalo-lalo na sa backyard gardening, alam mo kung bakit ka nag-garden, para doon mo ibabase yung susunod mong gagawin. Katulad ko, ang purpose ng pag-garden natin ay para tayo'y malibang. Dahil kapag wala tayong ginagawa, ay tayo ay na-stress, nalulungkot, naboboard. Pero kapag busy tayo, ay nalilibang tayo. So ang unang layunin ko ay para maglibang, recreation. So yun yung layunin. At naghanap ako ng mga bagay na mag-relax sa akin. Kaya nga nanood tayo ng YouTube, nagbasa ng mga aklat, nakikipagkwentuhan sa mga taong pwedeng maka-inspire. At nung na-realize ko, mula sa aking kaibuturan ng aking pag-iisip at puso, ay nakita ko ang pagpapaganda ng bakuran ay mahalagang gawain na magbibigay sa akin ng exercise. Kaya yun yung unang-unang purpose ko. Pangalawa, na purpose ko ay naglilibang na ako. Ang inisip ko, ano ba yung pwede pang pagkakitaan? Kaya ang inisip ko, wow, pwede kong pagsabayin, naglilibang ako na pwede akong kumikita. Sapagkat dagdag income ang garden. Sabi ko kung ito ay pwedeng gulayin, pwedeng kainin, or pwedeng ibenta yung mga halamang namumulaklak. Kaya sabi ko, ano kaya pagsabay-sabayin ko yung aking itatanim, iba't ibang klase, mula sa kantang bahay kubo. At isa pang purpose ko ay lalong mapaganda yung bakuran namin, sapagkat napakagandang tumira sa isang bahay na malinis, kaigagayang tingnan. Yun bang ma-excite ka na umikot-ikot sa bakuran? Kaya naisip ko, wow, maganda yung purpose ko. So ikaw din, kinakailangan mong pag-isipan yung layunin mo sa buhay bago ka magsimula ng isang gawain. Kasi kapag wala kang purpose, ay hindi magiging maganda yung takbo. Kaya yun yung kaunahan, know your purpose. Number 2, it should be your passion. Kailangan yung gagawin mo, yung passion mo. Kasi mabuboring ka, mainip ka rin, sa una ka lang ma-excite. Pero kapag hindi mo passion ito, titigil at titigil ka, lalo na kung may pagsubok na. Yun bang namamatay na yung mga halaman mo, ay wala namang perfect na trabaho. Lahat yan ay may pagsubok. Kaya passion mo, tanongin mo, gusto mo ba talaga ang gagawin mo? Ay ako, talagang mahilig talaga rin sa mga halaman. Elementary pa lamang ako, ay nagtatanim na tayo ng pechay noon at ating binibinta. Kaya alam ko, passion ko ito. Number 3, plant what you like. Yung itatanim mo syempre, ay yung gustong-gusto mo para ma-excite ka. Kaya nga ang inunang kong itinanim dito ay yung mga gustong-gusto kong mga kainin na mga gulay katulad ng kalabasa, okra, sitaw, patola. Yung kasi yung mga gustong-gusto kong ulamin. At syempre nagtanim din ako ng ampalaya dahil gusto ko rin, pero hindi masyado. Pero at least gusto ko siya. At lahat ng mga gustong-gusto ko katulad ng mga prutas na pipino, pakwan ay itinanim natin kasi yun yung gustong-gusto natin. Kasi habang dinidiligan mo yun, habang pag itinanim mo na siya, dinidiligan mo para lumaki, ini-sprayhan ng mga insecticide, pesticide, mai-enjoy mo kasi habang hinihintay mong mamumunga siya, ay excited ka araw-araw na nakikitang lumalaki ito. Yung makita mo yung mga dahon na kumakampay-kampay katulad ng ating papaya, ng mga tanim, yung dwarf papaya, ay excited po tayo na tingnan ito na napakaganda dahil tayo po ay gustong-gusto natin yun. So, kung ano yung gustong-gusto mong itanim, halimbawa, mahilig ka sa mga halamang namumulaklak, bougainvillea, yung iba puro bougainvillea ang halaman sa bakuran, dahil yun ang gustong-gusto nila. Yung gumamela, ganun din, kasi ma-excite ka na didiligan ito kung kinakailangang diligan. So, yun yung pangatlo. Number 4, ito'y napakahalaga. Maximize your resources. Kung pwede, huwag kang gumastos. Mas masaya ang paggagarden kapag hindi mo ito binili ng mahal. Marami dyan nagpaganda ng mga bakuran dahil binili lahat, pati mga paso, pati mga halaman, napakamamahal, libo-libo. Okay lang kung mayaman ka. Ay ang aking pinapayo dito ay yung pampubring style. Sapagkat hindi naman tayo mayaman, katamtaman lang buhay natin, middle class, ay yung mas mahirap pa. Paano yun? Kung puro bili kayo. Ay kung libre lahat, katulad ngayon, kausap ko yung DA technician ng aming barangay, ay magbibigay ng buto ang DA, Department of Agriculture, na libre ng mga gulay. Kaya yun ang aking inaasahan ngayong patagulan daw. At nung hindi pa nagbibigay ang DA, yun lang ang ating binili, yung mga buto na gusto natin. Nag-order tayo sa online, mga mura lang naman. Makakabili ka 15 pesos, isang sachet na yun sa online. Marami-rami na yun kung pang backyard din lang. Siyempre, magdadagdag ka lang ng shipping fee, kaya biglayin mo na ang bili, yung maramihan na. Para yung kumpletuhin mo na lahat ng gusto mong gulay at prutas. Kaya napakadali, katulad yung aking papaya. Nung una, bumili lang ako ng 2 sachet, 20 buto. At mayroon akong napatubo, pipito yung aking natinim sapagkat ibinigay ko rin yung iba. Pero okay lang yun kasi masaya ako na nagbigay ako. Pero yung 7 ngayon ay malalaki na.
So, maximize your resources, ika nga. Bakit ko sinasabi yung mga bili-bili na yun? Sapagkat yun lang ang nabili ko. Yung mga paso, hindi ako bumili ng paso. Kung anong nandito ng mga lumang mga timba, mga kasirula, mga tumbler na pasira na, mga sako, mga bato, mga kahoy, na nandito lang sa bakuran namin, yun ang mga pinaggagamit ko. Yung mga flower box natin na dating mga halamang namumulaklak natin, pinagpuputol ko. Dahil yung purpose ko ngayon na iba, yung pagkakakitaan, yung ating ginagawa. Kumikita na ako, na-exercise pa ako, napapaganda pa yung bakuran. Kaya yung okra natin, para siyang bulaklak kasi nasa flower box na siya. At yun yung kagandahan kapag nakikita mo na yung mga maliliit na bagay, yung mga parang walang kwenta na, katulad ng mga tayo ng kambing, ipot ng manok na pinag-ipon ko, mga pato, yun lahat yun ay parang walang halaga sa ibang tao, yun ay basura, yung mga nabubulok na mga dahon, yung iba pinagsusunog lang yan. Pero sa akin, inilalagay ko sa ilalim ng mga halaman at yun ay napapakinabangan. Kaya nga po, maximize your resources. Kung anong nandyan, yun ang pagbutihin mo at gaganda ng walang gastos ang iyong bakuran. Hindi ako nag-aabono. Oh, bumili lang ako nung una, pero nung nakita kong hindi na kailangan ng abono dahil matataba na, ay lalo akong nagdagdag na kumuha pa ng maraming mga tayo ng kambing. Libre lang naman sa akin pinsan. So, i-maximize nyo yung resources nyo sa paggagarden. Kung anong nandyan, pagbutihin mo, at yun ay magiging kapakipakinabang sa'yo. Pag iyayin na munga na, makikita mo, wow, tubo mo talaga yun kasi wala kang masyadong gastos. Ang kailangan mo lang, diskarte at sipag. Number 5, anytime problem may arise. Katulad ko, nung nag-garden ako nung January, nung nag-restart ako, yung lahat ng itinanim natin namatay. Bakit? Pinagsisipa, tutukan ng mga manok dahil hindi natin naikulong ng ayos yung ating mga manok. Problem may arise, but let it be like a seed that you need to bury and be able to grow as a good plant. May problema. Normal po yan. Ang naging problema ko dito, yun, pinagsisipa yung mga una nating alaga. Anong solusyon? Ikinulong ko yung mga manok, inayos ko yung bakuran, na siguradong wala na makakalabas. At yung mga manok na yan, oh. Hindi natin yung manok yan, manok ng kapitbahay natin yan, oh. Oh. Ayan. Ay talagang maraking perwisyo sa ating mga alaga, oh. Ayan, wala na. Oh, itong kanilang pinirwisyo, patay lahat ng ating mga sitaw dito. Itong mga kasamahan, itong sitaw na ito, yan. Ayun. Ay wala na, napagsisipan na, napagkakalaykay na ng mga wala na. Ito ang epekto ng yan, mga manok ng kapitbahay. Yan, wala, sira, lumusot sila. So ibig sabihin, ayusin natin to, itong bakod na ito. Yan ang isa sa mga problema na pinagdaanan natin noon pa at hanggang ngayon. Pero kung ating hindi susolusyonan, ay talagang sasabihin na natin hindi na tayo maggagarden. Pero lahat po yan ay kasama po yan sa ating pinagdaanan. Yan, sinisipan niya, buti na lang naabutan pa natin. Kung hindi, baka mamamatay itong bataw na ito. Ayan, yung okra, nasimulan na. Ganyan po ang paggagarden. Hindi lahat ay madali, lahat ay pagdadaanan natin. Yun, yung kalabasa, lagot na, wala na. Buti lang kamo itong kalabasa na ito ay talagang pangit din naman dahil naabutan ng tagtuyot. Pero isi-save pa rin natin, baka sakaling mabuhay pa. Ito ay pinagsisipa ng manok ng ating kapitbahay, baka sakaling mabuhay pa ito. Ay kung hindi, di pa. Lahat ng problema na katulad ng mga insekto, pesticide, nung una organic ang ginagawa natin. Nanood tayo ng video kung paano maging organic. Ay napanood ko, dishwashing liquid at suka. Pero hindi effective. Ang dami pa rin. At hindi nga namumunga yung ating mga gulay noon. Namatay pa yung ibang mga sitaw natin at mga pipino. Pero nung nag-switch tayo sa may chemical, sabi ko, di baling hindi na organic. Basta may maani. Yung nga, nakasurvive at nagkaroon tayo ng maraming pipino, mga okra, sitaw na napapakinabangan. So, yung problema, normal po yan. Pero lahat ng problema ay may solusyon. Number 6, aksyonan mo agad yung naisip mong magandang gawin. Halimbawa, naisip mo nang mag-garden, ay puro ka lang plano ka lang ng plano, hindi mo naman ginagawa. Walang mangyayari sa iyong backyard garden. Sabi mo, may napanood ka, ay ganda nun, sarap gayahin. Pero nung sinimulan mo, at unang-una pa lang ay hindi pa hirap palang gayahin yun, parang sa video lang pala yun, wala na. Pero kapag inaksyonan mo at gustong-gusto mo, alam mo na ito yung may dahilan ka kung bakit gusto mong gawin ito, hindi ka patatalo sa anumang hirap, ay babalikan mo yun. At dahil passion mo ito, itinatanim mo yung gusto mo, kahit anong mangyari, hindi ka titigil. Kaya, aksyon agad. At araw-araw, dapat umaaksyon tayo. At dadako tayo sa panghuli na nais kong i-share sa inyo na basic advice. Dahil umaaksyon ka agad, araw-araw dapat nag-i-improve ka. Araw-araw pinag-iisipan mo yung improvement ng buhay mo at syempre ng mga alaga mo.
habang na-improve mo ang sarili mo, na-improve mo rin ang alaga mo. Katulad dito sa ating bakuran, nagsimula tayo sa walang-walang mga halaman. Kumbaga, kung anong nandyan lang. Pero in-improve natin, katulad sa ilalim ng kalamansi. Ito'y kalamansi lang dati dahil naging patuhan. Pero dahil inisip ko na pagandahin pa, yun, nagtanim ako sa palibot nito ng okra, ng talong, ng kamatis, ng luya, ng upo, ng patula. At ngayon, napakaganda na ng palibot ng ating kalamansi. Hindi na lang siya kalamansi. At araw-araw tayong nag-improve. Kahapon lang, dahil nasubura na ng tanim na talong dito, ay inilipat natin sa iba, yung mga talong, sa ibang pwesto. At yun dapat, magiging inspirado dapat tayo araw-araw na i-improve ang kalagayan ng ating bakuran para sigurado na mayroon tayong magagandang kahinatnan. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Aksyonan mo na agad yung iniisip mo at kinakailangang araw-araw kang nag-i-improve. Kapag yun ay nagawa mo sa iyong backyard garden, sasabihin mo, salamat sa advice na ito. Kaya nga po, walang dahilan. Sabihin mo wala kang pera, pwede kang mag-garden, walang puhunan. Marami dyan. Ako, marami ditong mga nahinging mga buto. Basta may mga kaibigan ka kamag-anak ng mga babae, katulad ng patani, hiningi ko ito sa pinsan ko, pero alam ko, yung puhunan niya rin dito na binhino nung buhay ang mama ko, doon niya hiningi rin yung buto ng patani. At ngayon, humingi rin ako sa kanya at napatubo ko na yung mga patani. Siya po ang ating kaibigang si Luningning, nagbigay ng buto ng kalabasang pahaba. Salamat sa buto na to, atin itong itatanim. Salamat. Nag-alok siya sa akin ng binhing mahabang kalabasa. Ay sabi ko, sige, bigyan mo ako. Give and take lang ang buhay. Kaya pwedeng magkaroon tayo ng mga libre na mga pananim, mga gagamitin. Basta marami tayong kaibigan na nagmamahal sa atin. At ganoon din tayo sa kanila dapat. Kaya nga po, walang dahilan na hindi natin ma-improve ang ating bakuran. Yung iba, ang dahilan ay mainit na pagtagumpayan ko na yan. Kasi nagtanim tayo January hanggang ngayon. Ngayong Abril lang umulan. Pero nakalusot ang ating mga okra. Pero naman, masasabi ko nga, marami rin tayong hindi nagbungahan. Katulad ng pakwan dahil sa sobrang init. Ganoon din po yung iba nating mga gulay. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin tayo nalugi. Mas kumita pa nga tayo. Dahil yung mga nakalusot, mahal ang bintahan. At kapag bibili tayo ng mga gulay, katulad ng mga patola, ng mga okra ngayon na nagbubunga na sa akin, ay sobrang mahal dito sa amin ngayon kasi wala nang masyadong gulay. Pero dahil tayo nakapagpalusot na at namumunga na nga rin ang ating mga talong at mga kamatis, ay napakalaking pakinabang nito sa atin. Kahit marami yung mga namatay, mas marami namang nabuhay at napapakinabangan natin. At yung mga susunod na ng mga mamumunga, katulad ng papaya, ng mga luya na naanihin natin dahil magmamahal na ulit ang luya, ay naka-advance na tayo ng tanim. Dapat Mayo pa ang tanim, pero nagtanim tayo February, sigurado mas advance ang pag-harvest ng mga luyang ito. Ganon din sa lahat ng bagay, mga kalabasa, mga patula at iba pa na ating napapakinabangan na ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Aksyonan mo na agad, kasabwat. Nakaw! Nandyan ka na. Ay, nako naman. Sa totoo lang po, ay hindi pa natin natatapos ang video, ay bumalik na naman ang manok na may sisiw na yon. Matimingan lang natin, hulihin talaga natin yun at talagang ikulong muna natin dito. Ipakuha natin sa may-ari, ikulong naman nila. Responsibility nila yun, oh. Wala na, oh. Napagkakalaykay na ng manok. Ang ganda pa naman ng sitaw, wala na. Pero subukan pa rin natin itanim, baka sakaling mabuhay. Wala. Yung manok na yun. Ang daming sisiw, 3 sisiw yata yun. O, mga napagsisipa na itong mga okra natin, hindi pa natin na ipopost itong video na ito. Ay, wala na. Ang daming napirwisyo, isang manok lang yun. Yun ang mahirap din pag maraming manok, pero lahat yun ay susolusyonan natin. Ang solusyon doon na nakikita ko ay hulihin natin at ipapatubos doon sa may-ari. Kasi responsibility nila na alagaan nila ang kanilang maalaga. Kasi kung ganyan, ay wala talaga rin. Kawawa naman tayong mga naggagarden. Nakakasama ng loob dahil talagang inaalagaan natin ito tapos sisipain lang ng mga manok ng may manok. Ay nakakainit din talaga ng ulo. Pero lahat yan ay mapapag-usapan yan. Kaya nga ang target ko doon, hulihin sana. Kaya hindi ko na na-video dahil talagang sinikap kong mahuli. Kanina binidyohan ko muna pero ngayon ay wala na. Dahil marami na silang nasipa-sipa o dito, wala na. Ay nakakasama ng loob dahil kumbaga inalagaan mo ng matagal ang halaman mo pero dahil sa kapabayaan ng mga may alagang mga manok ay yun nga, ang karapatan mong mag-alaga ng manok ay mayroon ding responsibility yan. Ayan, kaya ang gagawin ko doon, babantayan ko ngayon yun, huhulihin ko siya at ipapatubos natin. So yan po, isasama natin ito sa video natin bilang document na talagang malaking perwisyo ang mga alaga ng mga kapitbahay, alaga din natin kung hindi natin ikukulong. At yun ay alam ko sa aking pag-aaral, responsibility ng nag-aalaga na alagaan ng kanilang mga hayop katulad ng mga kambing, manok at iba pa para hindi makaperwisyo sa iba. Kasi kapag perwisyo na yan sa iba, yan po ay hindi na maganda bilang isang bahagi ng community kasi tayo na sa isang community. So yun po, ang mga advice natin na may yung actual na nangyari sa aking bakuran din at nangyari na noon at nangyari hanggang ngayon ay lesson sa atin. Kaya siyempre yung bakod natin, may bakod naman na to, mababa lang kaya kayang akyatin ng manok. Pero kung may pera tayo, pataasan pa natin to. Pero ang pinakadabis niyan, hulihin na lang yung manok na yun at ating ikukulong muna at kakausapin natin ang kapitbahay nila natin na bahala sila, ikulong nila kung anong paraan na matapos yung problema na yan. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo to? Ang channel mo to ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya channel mo to dahil ito ay para sa iyo upang makarinig ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka.
Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel motto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hinikayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel motto ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede natin i-share upang maka-inspire. Ang channel motto ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe, ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng magkakitaan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarinig. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin nating magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.